Ano-ano nga ba ang mga kailangan natin gawin o dapat tutukan una hanggang 3 araw pagkatapos manganak ng ating mga inahin at sa kanilang mga biik? Tara, pag-usapan natin. Hello mga farmer, magandang araw sa inyo lahat at welcome na naman sa ating panibagong video. So ngayon nga po ay unang araw ng ating mga biik at ng ating inahin na nanganak. So ano nga ba yung mga dapat natin gawin? So kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at syempre pakisama na rin yung notification bell para lagi po kayo updated sa mga bagong videos natin na gagawin tungkol sa pag-alaga ng mga baboy. So basically meron tayong tatlong areas of concerns na dapat nating gawin or dapat nating tutukan kapag meron tayong mga biik or mga inahin na bagong panganak, no? So ito po yung cleaning process or cleaning procedure. So management para sa ating mga inahin at syempre yung piglet management naman para sa ating mga biik. Disclaimer lang muna mga farmer bago tayo magsimula, ang mga babanggitin natin ngayon na mga idea or mga technique ay base lamang po ito sa mga experience na aking naranasan dito sa aking pag-aalaga ng baboy. So nakadepende naman po sa inyo kung gagayahin ninyo or susundin. Pero so far ay working naman ito para sa akin. Sa una hanggang 3 araw nga pala ng ating mga inahin ay bawal na bawal po natin silang paliguan. Baka kasi meron silang karamdaman at baka lalong lumala kapag pinalaguan agad natin sila. So ang procedure natin gagawin ay dry cleaning process. Sa paraan ng paglilinis na ito ay hindi tayo gumagamit ng tubig. Siguro kapag gumamit tayo ng tubig ay minimal lang at patutuyuin naman natin agad. Bago ko pala sisimulan yung ating paglilinis ay tira-transfer ko muna yung ating mga pig sa kanilang DIY na piglet crib para sa ganun ay maging safe po sila at malayong-malaya po tayo sa ating gagawin na paglilinis. Ang unang step na gagawin ko dito ay tatanggalin ko muna yung mga dumi ng ating mga inahin. Wawalisin ko po yan hanggang sa wala nang matira at lalagay natin yan sa timba or balde. So ginagawa po namin compost yan at tinimbak po namin hanggang sa 6 months hanggang sa pwede nang gamitin at ginagamit po namin ang pampataba ng ating mga halaman. Minsan ay meron ding bumibili dito at binibenta din namin. Kapag natapos na nating tanggalin yung mga dumi at meron tayong nakikita ng mga basang area, so pwede nating lagyan yan ng darak ng palay. So ang darak ng palay kasi ay tulong yan para sumipsip ng mga basang area, tubig or moisture dun sa ating flooring. At yun po yung ating ikakalat doon. At wawalisin din natin hanggang sa masigurado natin at tuyong-tuyo na yung mga flooring na ating mga kulungan. Di na naman masayang yan kasi nga bibigay din natin yan sa ating mga alagang pato. At ito na po yung resulta ng ating ginawa na paglilinis. Tuyong-tuyo na po yung lahat ng area at wala na tayong nakikitang basa dito sa ating mga flooring. So safe na po na papasukin natin yung ating mga big dito. Kapag hindi naman natin maiwasan na magumamit ng tubig sa paglilinis ng ating mga kulungan, so make sure lang natin na mapatuyo ito agad. So gumamit po tayo ng ating floor mop. Kung wala po tayong floor mop, basahan ay pwede na. So yun naman po para sa ating cleaning process or procedure para sa una hanggang 2 araw ng ating mga biik at mga inahin pagkatapos manganak. Kinaumagahan din pagkatapos manganak ng ating mga inahin ay nagbibigay ako ng maligyam kami na tubig at inhaluan ko po yan ng molasses. So for animal use only yung ating gamit dito na molasses, no? So kung wala tayo nito, pwede kayong gumamit ng sugar or muscovado sugar. So yan po yung magsisilbi nila na natural na electrolytes para mabilis yung recovery nila dulot ng stress ng kanilang panganak. At syempre yung ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So para mas maging maganda yung kanilang kondisyon ng ating mga inahin at yun yung ating bibigay sa kanila sa unang araw or kinaumagahan pagkatapos nilang manganak. Sa ngayon ay okay naman si Black Mama, no? So wala tayong nakikitang problema. Sa pagpapakain niya pala ng ating mga inahin ay paunti-unti yung pagdagdag natin, no? So for example, sa unang araw 0.5 to 1 kilo lamang yung magiging average natin kasi nga di natin sila pwedeng pakainin ng marami sapagkat magpuproduce po yan sila ng napakaraming gatas at hindi po yan mauubos ng ating mga biik. So posible na magkakaroon po sila ng milk fever or paninigas ng kanilang mga dede. So isa rin po yan sa mga dahilan kung bakit nagtatae yung ating mga biik, no? Kasi nga overfeeding po sila sa gatas ng kanilang nanay. At sa ikalawa hanggang 3 araw naman ay pwede na tayo magdagdag ng 1 kilo bawat araw. Sa una hanggang 5 araw din ng ating mga inahin ay kailangan natin magbigay ng mga antibiotic, no, na powder kung ayaw natin na mag-inject. So ang gamit natin dito ay Panamox Forte. So pwede naman tayo gumamit ng ibang brand, no, pero marami kasi ako naririnig na
okay daw ito gamitin para sa ating mga inahin at iba din mga alaga. So daily po yung paggamit nito within 5 to 7 days. Mas maganda, paabutin rin ng 7 days para mas makita natin yung magandang resulta sa ating mga alaga. So tungkol naman sa dosage ay basahin na lang natin yung label na nakalagay sa bawat pakete ng inyong mga binibili na mga gamot. At kung tungkol naman sa tubig na kakailanganing ikonsumo ng ating nagpapadede ng mga inahin, ay nasa average po yan ng 8 to 10 gallons. So kung i-convert po natin yan sa liters ay nasa 30 to 40 liters. So kung meron man kayong pig drinker, so mas maganda dun nyo ilagay. Pero kapag wala, ay isama nyo lang sa pagpapakain nyo at yun yung gawin yung patubig para sigurado kayo na maubos talaga nila yung inyong binibigay na tubig. Ang purpose po kasi niyan ay para makapag-produce din ng maraming gatas yung ating mga inahin para sa kanilang mga biik. Kung gusto din naman natin na mapabilis yung recovery ng ating mga inahin at maiwasan natin yung problema, ay pwede tayo mag-inject ng vitamins. So Norovet po yung ating gamit dyan na ating pang-inject. So 5 ml. So intramuscular yung ating pag-inject or sagad po hanggang laman. At sa mga baguhan niya pala sa pag-inject ng mga malalaking baboy, so wag na wag po tayong pupwesto doon malapit sa kanyang baba or bunganga at baka makagat tayo kapag nag-inject tayo. Syempre iba yung pag-iingat talaga. At dahil tapos na rin tayo sa pagproseso ng ating inahin ay nilinisan na natin yung kanyang mga dede. So ganoon pa rin, kuha ulit tayo ng maligamgam na tubig, malinis na tuwalya or pamunas at linisan natin yung kanyang mga dede para kapag pinapasok na natin yung kanyang mga bikay, ready na po siya. So kaya ng mga farmer yung ating proseso sa unang araw hanggang 3 araw dito sa ating mga inahin. So tungo naman tayo mga farmer sa ating piglet management. Para maiwasan po natin ang pagtatain ng ating mga biik ay pwede tayong magbigay ng Apralite sa una hanggang 3 araw. So pwede po tayong maghalo ng 1 sachet sa 40 ml na tubig. So pwede na po yan sa 20 piraso na mga biik kasi nga tag 2 ml yung ating bibigay sa kanila. Pero dahil sa ngayon ay 10 piraso lang yung ating mga biik ay kalahati lamang yung ating paghaluin. So ito pong formula na ito ay ginagamit ito for prevention. Pero kapag treatment na, ibig sabihin meron ng sakit or nagtatayan na yung ating mga biik, so pwede natin itong doblehin yung kanyang bisa ng ating Apralite. So pwede tayong maghalo ng 20 ml sa isang sachet para mas matapang. So ganun pa rin, 2 ml pa rin natin ibibigay. At ang gamit nga pala natin dito na pagpapainom sa ating mga biik ay itong maliit na syringe, no? Tinanggalan natin yan ng karayom para mas safe siya para i-feed sa ating mga biik. So tara mga farmer, bisa na natin. Ang pagpuproseso nga pala ng ating mga biik nito, pagputo ng buntot, ngipin at pag-inject ng iron ay gagawin po natin yan sa ika-day 3 nila. Yun po kasi yung ating practice na ginagawa dito, yung tinatawag natin na 1-day stress. Pero kapag nakita natin na yung ating inahin ay medyo nasasaktan kapag dumidede yung ating mga biik dahil sa matutulis nitong mga ngipin, ay pwede natin silang proseso sa day 1 pa lang. Pero kapag okay naman ay hayaan muna natin sila para makapag-concentrate sila sa kanilang pagdede. At syempre tuloy-tuloy pa rin natin yung paglalagay sa kanila ng pailaw o yung ating brooding lamp sa loob ng 1 linggo para iwas lamig at iwas sakit. At yan ang mga farmer para sa ating piglet management dito sa ating mga biik na bagong panganak sa una hanggang 3 araw nila. Dagdag ko lang din mga farmer, no? So kapag bagong panganak yung ating mga inahin ay makikita talaga natin na wala silang ganang kumain. Minsan amoy-amoy lang nila yung feeds na ating binibigay. So nakakabahala po yung ganong sitwasyon. So ang pinaka-best na gagawin natin dyan ay magbigay tayo ng mga gusto nilang kainin, no? So pwede tayong mag-experiment. So ang ginagawa ko dito kapag nangyari sa akin yan ay nagbibigay po ako ng mga dahon-dahon, madre de agua or di kaya gulay, kangkong or talbos ng kamote. Basta kung ano yung gustong kainin ng ating mga inahin ay yun yung muna yung ating ibigay natin. At pwede naman natin unti-unting ibalik yan kapag bumalik na sila doon sa normal nilang pagkain. Doon naman sa nagtanong kung pwede ba gamitin ang ating crudo or diesel bilang panlaban natin sa ASF dito sa ating mga biik, no? Kahit na bagong panak or buntis na mga inahin. So ito po yun mga farmer, pinapakita ko po sa inyo ng actual. So naka-4 na paanakan na tayo dito at ito lang din yung ginagamit natin sa kanila. So far wala naman tayo nakikitang problema, no, sa ating mga biik. Kung mapapansin niyo ay hindi nga sila nangate or nagkuskus ng kanilang mga katawan dun sa mga pader
At kung mapapansin natin ay napakakintab nga ng kanilang mga katawan. So wala namang mawawala mga farmer kapag sinubukan natin. So magantay pa tayo sa bakuna. Hindi pa natin alam kung hanggang kailan pa yung darating dito. So dito lang muna tayo sa mga alternative na mga paraan na nakakatulong naman. Disclaimer lang po tayo, ang paggamit natin ng krudo ay bilang pantaboy lamang ng mga insekto na posibleng magdala ng mga virus dito sa ating babueno kagaya ng ASF. So tinataboy po natin dito yung mga langaw at lamok na kung saan ay sila po yung posibleng carrier ng mga sakit na yan. So wala po kasing pag-aaral na talagang nakakatulong talaga ito para puksain yung sakit na ASF, pero sa experience namin dito, 2 beses na po kaming tinamaan ng ASF at yung mga kapitbahay namin ay ubos na po silang lahat, yung kanilang mga baboy. At kami lang dito yung natitira na gumagamit ng diesel. Ang hirap po paniwalaan pero ganun po yung katotohanan. At shoutout din po sa lahat ng mga gumagamit nito ng diesel na kayo na lang din po yung natitira dyan sa mga lugar ninyo. Pasalamat po tayo kay Sir Tib Balboa kasi siya po yung nagbigay sa atin ng tip na yan. At dahil po sa kanya ay nakaligtas po tayo sa sakit na ASF. So yung mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood at sana po ay marami kayong nakuhang idea sa ating video ngayon. At syempre bago tayo magtapos, shoutout mo tayo sa ating mga solid subscribers at mga supporters na lagi nag-aabang sa ating mga videos na ginagawa. Shoutout po sa mga umorder ng Madrid Agua Cuttings natin. Shoutout po kay Ma'am Syra Jane Kulala, Ronnie Peratero, Alex Juan at kay Sir Antonio Jacomina. Maraming salamat po sa tiwala. Karoon din po kay Sir Joseph Garisa, Alvin Alagas. Shoutout din po kay Sir Jonald Balate. Ganoon din po kay Sir Macdo Allen, Generous Abangan ng Quirino Province, Agrion Adventures, Bicolano Riders, Sir Rovelito Miparanom, Melvin Agonia ng Mipawa, Canada, Choy Kalog TV, Renante Baro, Sir Ariel Duran ng Antique at kay Winnie Cordial. At sa lahat mga subscribers natin, big shoutout po sa inyo. At sa mga gusto mo pa shoutout, comment na kayo sa ating comment section para may shoutout ko sa ating mga next vlog. At sa mga hindi po pa nakapag-subscribe, ay pa-subscribe na lang din po para lagi po kayo updated sa mga gagawin pa natin mga videos, mga tips, tutorials at mga farming ideas na kung saan ay pwede natin pagkakitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!